Makakausap po muna natin ang professor ng Criminology and Criminal Justice ng Southern Illinois University doon ho sa US. Kasama ho natin via Zoom si Dr. Raymond Narag. Magandang araw ho sa inyo, Dr. And welcome sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Live ho tayo napapanood at napapakinggan sa ating 32 stations nationwide. Professor. Hello, magandang umaga po sa inyo at magandang umaga sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako'y nagagalak na muling maimbitahan sa inyong programa. Thank you so much for joining us, Professor. Si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. No? Thank you for joining us kahit na I understand kayo po nagsasagawa ng series of lecture nationwide sa buong Pilipinas ngayon. Okay, unahin ko po, Professor. Ang katanungan ho ngayon, ang question ho ngayon ay kung ibaba o hindi ibaba yung age of criminal liability or criminal responsibility. Anong pananaw ho ninyo dito, Professor? Okay, unang-una ako'y nakikipagsampatiya sa mga magulang ng mga namatayan at ganoon din yung mga nasaktan dito sa trahedyang nangyari sa Tacloban. Naniniwala ko na yung batas natin ay may sapat na parusa para dun sa mga nagkasala, though yung parusa ay hindi punitive accountability, rather ang tawag po natin dyan ay restorative and rehabilitative accountability. Now, with regards dun sa usapin ng kinakailangan ba natin ibaba yung minimum age of criminal responsibility, ang sagot ko po dyan ay hindi kinakailangan. Unang-una dahil mayroon naman ginawa ang batas na paraan para maparusahan yung mga bata na from 12 to 15 years old, Section 20A, na kung saan sila ilalagay sa isang involuntary commitment, mag-undergo sila ng intensive rehabilitation, ilalagay sila sa isang secure housing facility. Ngayon ay nasa RRCY na sila. And ibig sabihin, limited ang kanilang galawan, limited ang kanilang mga yung mga activities at sila ay nakalagay sa isang secured facility na sila ay nakakulong. Now, bakit tayo tumatanggi na ibaba ang age of criminal responsibility? Unang-una, ayon sa siyensa, sa mga pag-aaral, lalong-lalo na sa ibang bansa dahil sila ay mayroong extensive research tungkol dito, yung edad from 12 to 15 ay immature, right? Hindi pa fully developed ang kanilang frontal context. Yung kanilang executive functioning ay hindi pa fully developed. Kaya hindi nila alam yung tama at mali. And yun ang ginagawa ng batas. Inire-recognize na iba yung developmental stage ng mga bata. Now, kung ibaba natin yan, yan ay based sa paniniwala na deterrence, right? Na ikaw ay thinking criminal, ikaw ay nagwe-weigh ng cost and benefit, and yan ay inilalagay mo sa iyong kalkulasyon pag gagawa ka ng krimen. Pero tulad ng sinabi ko, the science does not tell na hindi pa fully developed yung kanilang mga brain, kaya hindi nila ma-appreciate yung consequences ng kanilang action. So kahit na ibabaan natin from 12 to 15 or mayroon pang nananawagan, which is even worse, 12, right? Therefore, yung mga bata na maapektuhan nito, kahit na ipaalam natin to sa kanila, hindi nila ma-appreciate and it does not affect their involvement in criminal involvement. Mga pag-aaral sa batas sa ibang bansa, tinitingnan nila. Mayroon kasing criminal responsibility set at age 9, age 10, age 11, 12, 13, 14. Sa United States, ganyan. Iba-ibang estado, iba-iba ang age of criminal responsibility. And what we found is that walang kinalaman yung age of criminal responsibility sa isang estado sa juvenile crime and juvenile delinquency. Bakit? Kasi ang talagang nagda-drive ng juvenile crime will be lack of parental supervision, lack of monitoring sa kanilang mga ginagawa, or exposure to delinquent peers, or lalong-lalong na yun, exposure to violent content sa internet. And then, nagkaroon sila ng mental health burdens. And then, of course, may access sila sa guns and other mass weapons. Yun po yung apat na nagda-drive ng juvenile crime. Hindi po age of criminal responsibility. Opo, opo, opo. Paano pag gawin ho nating mas particular, Professor? Say, ibabaan ang age or minimum age of criminal liability doon sa mga heinous crimes or extraordinary cases lamang?
Yes, and I do believe kinakailangan talagang bigyan natin ng pansin yung mga serious crimes, right? Tulad ng ito, 3 namatay, maraming nasaktan. And actually yan ang ginawa ng batas through its amendment, right? Nung una, nung 2016, walang provision ang batas for 12 to 15 years old na engage in very, very serious offending. Right? Kung kaya nagkaroon tayo ng amendment. Nagkaroon tayo ng amendment. At anong sinasabi ng amendment na ito? Na sila ay walang criminal liability pero mayroon silang civil liability, right? Mayroon pa rin silang intensive rehabilitation treatment. Nakalagay pa rin sila sa secure setting through involuntary commitment, right? So hindi pinapakawalan ng mga ito. Tinugunan yan ng batas kasi after 2006 na inilatag yung batas, nagkaroon na rin ng ibang insidente na katulad dito, mga batang ng rape, mga batang nagbenta ng sangkatutak na amount ng drugs. So these are very serious offending. Right? And ang sabi ng batas, through its amendment, kinakailangan natin tugunan ito. Though of course, tuwing mayroong incident like this, lumalabas yung isip ng mga tao na very lax naman itong batas na ito. Very, kumbaga, forgiving naman itong batas na ito. Parang wala man lang pagpapanagutan. No, that is a misconception. Actually, napopoliticize lang kasi ang issue ngayon eh. Right? Mayroong nagsasabi na, kumbaga, yung mga isang kampo nagsasabi na kailangang baguhin natin to, hindi nagpaparusa ang batas, and then they use it as a cannon fodder doon sa kabilang kampo, right? Kaya napopoliticize. But in reality, if you read the letter of the law, if you look more closely in the law, mayroon ng provision to make accountable yung mga juveniles natin who are 12 to 15 years old who have committed very serious offending. Okay. Though, ulit ko, ibang uri ng accountability, from punitive accountability to rehabilitative and restorative accountability. But the accountability is clearly very much in place. Okay. Bombojay, with your follow-up kay Dr. Professor, after this Tacloban shooting, series of stabbing and shooting incidents involving minors, especially mga kabataan, mga estudyante, ay nasakop dito. What do you think? Kasi it's no joke, Professor. Ano kaya yung mga primary reasons and contributing factors why nagsisilabasan ngayon ito, Professor? Right. Unang-una, yes, I've also seen those very gory anecdotal accounts of children stabbings, and it is very, very alarming. And ito po ay lumalabas sa social media, and everybody thinks now we are what we call vicariously victimized, right? So the fear of juvenile crime is way higher because of vicarious victimization. Ibig sabihin, napansin mo, nakita mo, kahit hindi sa'yo nangyari, akala mo ikaw ay victims, right? And I understand this because it's in the age of social media. Isang krimen na nakarumal-dumal na nangyari, boom, kumaga well-consumed, akala natin araw-araw na nangyayari. But in reality, if you look at the statistics from 2006 up until the present, ang juvenile crime ay actually bumababa, right? Overall, on average, right? Yung theft, yung vandalism, yung pag-aaway ng mga bata sa eskwelahan, yung pagrambulan nila, right? Before that, noong panahon natin, mas matindi yung away. Hindi lang na social media, hindi lang na Facebook, na TikTok, at hindi lang kumakalat. Kaya't hindi gaano mataas ang fear of juvenile crime at our time. Pero ngayong age of social media, mayroon na tayong extensive coverage kung kaya everybody feels threatened, everybody feels unsafe kapag may mga issue na ito. Having said that, all right, totoo, bakit nga ba mayroong juvenile crime ngayon at iba ang kanilang anyo, right? Nung panahon natin, nag-away tayo, kumbaga nagsuntukan, etc. Ngayon, mayroon silang dalang baril. Ngayon, mayroon silang very extensive network of friends, nag-uusap-usap sila online, and at the same time, nagkakaroon sila ng pagpaplanong ganito. Well, this is the scourge of our generation, right? Unang-una, yung problema ng kakulangan na monitoring ng mga magulang, nandyan na, simula dati pa, pero it's still the same, right? Maraming mga bata ng magulang ay nasa abroad, nag-work ng 2 or 3 jobs, hindi na mapansin ang anak.
So that's one. The one basic problem is still the lack of parental supervision. Then couple that with exposure to violent content sa internet. Ngayon, we have so much exposure. Hindi na monitor ng magulang, ng teachers, ng community yung exposure na ito. And most people fall under the cracks, na internalize nila yung mga identity ng mga napapanood nila. The third component is yung mental health, right? Maraming mga bata ngayon ang maladjusted. They are very good communicating with their friends online, but they are so awkward in communicating with real people offline. Di sila marunong makipag-make friends, and they feel rejected. Peer rejection is a problem of this generation. Kung kaya't lalo sila nagkaroon ng identity belongingness sa mga communities nila online. Nagkaroon sila doon ng essence, nagkaroon din sila ng identity sa kanilang anonymous engagement. And then, of course, it translates into mental health breakdown kasi hindi sila marunong mag-adjust from the online to the offline environments. Nagkaroon sila ng mga rejections at lalong na-enhance yung kanilang identity. And of course, in the Philippines, we have access to loose firearms, right? Hindi gumagamit ang ating gobyerno sa paglilisensya, right? Or sa pagbibigay ng checks and balances sa mga gun ownership. So maraming pumupunta sa loose ends, sa mga kriminal, and then at the same time sa mga bata na may mental health na burden na dinadala, at yun ngayon ang kanilang expression, public and school shootings. So this is a tragedy of our generation na hindi masosolusyonan ng pagbababa ng age of criminal responsibility. This is bigger than that. The solution really is social, economic, political investment para sa kalagayan ng mga bata. Ganitong insidente, Professor, maaari bang magkaroon ng criminal o civil liability ang mga magulang ng mga minor de edad na sangkot dito? Ayon sa batas, oo. Right? Yung batas, pag 12 to 15 years old ka and engage ka sa serious offending, ang assumption ng batas dyan ay ang bata ay neglected, right? Abandoned or even at-risk children. Kung kaya nagkaroon sila ng involuntary commitment. And therefore, the next step is to ascertain kung yung mga parents talaga ay negligent. Baka yung parents pa ang nagturo sa kanila ng pamamaril. Baka yung parents ang nagbibigay ng motivation sa kanila ng pamamaril. Baka nagkaroon ng stresses sa bahay that led them sa pamamaril. Right? And so, those are facts of the case na dapat ma-establish ng ating police, ng ating prosecutors, and to be determined by the judge. And then they could be held accountable for the activities of their wayward children. Okay, thank you so much, Professor. Mamo Jen? Okay. Professor, maraming salamat. Thank you so much for joining us. Siguro from time to time muli kaming update sa inyo. I understand na nag-iikot po kayo sa iba't ibang mga jail facilities sa Pilipinas ngayon. Maraming salamat. Ingat po kayo. Naimbag na bigat kada kayo, Professor. Maraming salamat po muli sa inyo at sa inyong mga tagapagpakinig. Si Professor Dr. Raymond Narag, mga kabombo. Siya po ay professor ng Criminology and Criminal Justice ng Southern Illinois University. Pero kasalukuyan po siyang narito sa Pilipinas ngayon at nag-iikot sa iba't ibang mga jail facilities dito sa ating bansa kasama ang series of lecture usapin po ng criminal justice. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.